2015 sa Tokyo Motor Show, doon pinakita ng Yamaha ang kanilang 3-wheel concept. At noon nga 2014, nilabas na muna nila yung Tri-City 125cc, which is nilabas din sa bansa natin. Noong 2018, finally, nirelease na nila ang Yamaha Niken 900. Ang meaning ng Niken ay two swords in Japanese. Kaya kita nyo, yung dalawang gulong niya ay parang nagsisimbolize ng dalawang swords. Which is based dun sa MT-09 na nilabas noong 2014 din. So yung makina niya, CP3 engine, 847cc, inline 3, na merong 113 horsepower. Same engine sila ng MT-09, Tracer 900, XSR 900. Pero meron siyang sariling frame. At syempre, yung pinaka-notable difference sa ibang MT-09 family is yung kanyang dalawang gulong sa harapan. So makikita natin, meron siyang LMW system, which is the leaning multi-wheel system. Kaya pag tinawag siyang multi-wheel, LMW system niya ay consist of crosslinks, 2 steering heads, multiple tie rods, and 4 fork tubes. Siyempre yung extra wheel na to, and lahat to nag-a-add ng 50 kg versus sa MT-09. And para ma-accommodate yung extra weight na nilagay dito, binago nila yung sprocket, nilagyan nila ng additional 2 teeth para sa acceleration and torque. And yung crankshaft niya is 18% heavier than MT-09. Meron siyang 4 na KYB forks and adjustable yan. Meron siyang preload and rebound adjustment sa kabila. Yung rear shock naman niya ay adjustable din, yung preload and rebound. And meron siya ditong remote adjuster para sa preload. So maganda yun para sa Tracer 900 na kung meron kang backride, pwede mo lambutan or tigasan, depende sa bigat nyong rider and sa backride at sa kondisyon ng road na dadaanan nyo. Yung front KYB suspension niya ay may 4.7 inches of travel, while the rear suspension ay may 4.9 inches of travel. So maganda-ganda yung travel na yun at magiging comfortable ka na sa long ride at sa mga malubak or light trail. Yung brake system niya, same din naman sa mga MT-09, 4-piston calipers sa front and 2-piston calipers sa rear. So maganda rito, para siyang Tracer, meron siyang center stand and meron siyang side stand. So probably magtataka kayo kung bakit siya may side stand while, di ba, naka 3 wheels na tayo. Kasi po, leaning multi-wheel siya. So meaning, kapag nagli-lean ka, sumasabay lang yung forks. So parang conventional 2 wheels din siya kung mag-operate. Yun nga lang, nangyari sa kanya is para lumapad yung front wheel. But at the same time, independent silang naglalaro at sumasabay sa leaning. So mga buttons niya sa left side, kung familiar kayo, para din naman siyang Tracer and T-Max na pinaghalo. Dito yung sa menu niya. And ano ganda rito guys, is meron siyang cruise control. Yung pinaka-favorite ko sa mga pang long ride. Dito yung pag-operate ng cruise control, dito yung pag-set and reset. Kaya sobrang sarap gamitin sa long ride nito. Relax ka na kasi upright riding position, may cruise control ka pa, and meron pa siyang quick shifter. Yun nga lang, upshift lang siya. Yung panel naman niya is almost the same kay MT-10. So very basic lang po, monochrome na LCD lang siya. Meron siyang 3 riding modes sa left side. 1 is the full power, 3 is the rain mode, 2 is the standard, which is halos full power pa rin naman, pero hindi lang siya kasing aggressive nung number 1. Traction control niya, adjustable. And makikita mo yung quick shifter na icon dito. Meron siyang gear indicator, dito yung RPM niya sa taas. Dito naman yung fuel gauge, yung clock, and yung odometer niya. Dito yung napakalaking speedometer. Dito naman merong lighter jack para pwede mo lagyan ng mga cellphone charger. Yung fuel tank niya naman is a big improvement versus the MT-09, which is para mga 14 liters lang yon. Ito naman ay may 18 liters, so medyo malayo-layo na mararating mo compare sa mga MT-09. Tapos yung taillight niya is the same sa MT-09. Yung pinaka nagustuhan ko rito yung headlight niya kasi napakatapang, oh. Parang transformer. So, meron siyang 4 na LED projector headlights. So, ilaw lang yan pag binuksan natin yung makina. No? Ito yung DRL niya, nasa sides. Ito, nilagyan lang to ng gold runway na aux lights. So, try natin pa ilawin yung headlight. Yan. So, pag low beam, nasa gilid lang yung ilaw. Pagka high beam, try natin. Yan. So, pag high beam, 4 na. So, ang ganda, no? Yung likod naman niya, LED na rin. Pares na kay MT-09. Signalize niya, LED na rin yan. Maganda rito yung handle niya, grab handle niya is dito sa gilid yung mounting. So, ito na rin yung magiging mounting mo pag nilagyan mo siya ng side panniers or side bags. Ay, isa pang nakakatuwang feature dito is ito, tingnan nyo, yan. Ang use niyan is pag sinusiya mo yan na ganyan, di ba? Meron siyang hook dito. So, purpose niyan is helmet hook. So, diyan mo lalagay yung helmet mo. Pag binalik mo yan na ganyan, secured na yan. So, hindi mo na kailangan buhatin pag nasa mall ka, di ba? So, sana lahat ng big bike may ganito, sobrang gandang feature niyan. At masasabi natin na original to kasi yung mismo susi niya, yun din yung pang-open. So, napakagandang feature. Yan, pinaka nagustuhan ko sa lahat ng feature niya.
Yung handguards naman niya, same to sa Tracer 900. Yung seat height naman, check natin. So yung height natin is almost 5'5", and ito po siya. Medyo mataas. Parang ito yung pinakamataas na seat ng Tracer, or mas mataas pa to. Kasi yung Tracer 900 ay adjustable. Yung seat height niya, yung seat niya. Parang kung nasa pinaka-highest setting, parang halos ito yon. And then, yung weight niya may kabigatan at 267 kilos. Pero yung riding position niya, ang ganda. Kasi kita nyo naman, upright na upright. So para ka naka-Tracer na may malaking body. Pakita ko sa inyo yung POV kapag ikaw ay nakasakay sa kanya. Yan, ganyan siya kalapad, no? So ito yung kamay ko. Sobrang lapad talaga. Halos nasakop niya hanggang dun sa throttle, sa controls. So kamusta naman yung passenger dito? Try natin. Kung komportable ba, mag-backride dito. Sa Niken. Ayun, so yung upuan niya hindi kasing comfortable ng sa Tracer 900 kasi ito medyo pabilog. While sa Tracer 900 mas flat. Pero malambot naman, kaso nga lang medyo mahirap siya sa long ride. Siguro pwede to i-modify yung foam, tabasin kasi medyo pabilog siya. So pakita ko sa inyo yung sinasabi ko. Medyo pabilog siya dito. Siguro i-flatten yung gitna, maging comfortable na siya. And then yung pag-mount and dismount sa kanya, parang sumasakay sa adventure bike. Yan, ganun pagsakay dahil medyo may kataasan kasi yung likod niya. So, kung mga 6-footer pataas ka, pwede ka sumakay sa kanya ng conventional na pagsakay sa mga naked bike. Try natin. So, ganyan. Yan. So, medyo may stretch yung singit mo. Yung front tire naman niya is 120 by 70 by 15. So, halos same siya ng front wheel ng T-Max, which is 15 inches. And then yung likod naman niya is 190 by 55 by 17. So kahit hindi siya umabot sa 1000cc, yung rear tire niya kasing lapad ng mga liter bikes. And syempre ang pinakahihintay ng lahat, yung sound check. So ito, ano ba yung stock niya? Pero naka-resonator na siya sa ilalim. At delete sa ilalim. So yung tunog niya parang ano, parang sa Jurassic Park. Pati sa tenga. So ito na mga katingin, ito na yung first ride natin dito sa Yamaha Niken 900 comparing sa ZX-10R, ganyan siya kalaki. So alam ko marami nag-aabang nito, kahit ako. Looking forward talaga. Kita nyo yung parking, oh. Pinang-pina lang. Yan medyo challenging. 267 kilo. Ito mahirap sa parking na masikip. So dito sa kabila may T-Max. So ito na guys, start na natin. Kinakabahan ako. Ang weird kasi na ito, motor na to, 3 wheels, diba? Pero kagandahan nga nito is meron kang traction, mas maraming kapit. Yung feel ko parang ang taas ko, para ako naka adventure bike. So comparable siya na parang ka naka-Tracer. Pero ito, significantly heavier than the Tracer. Pang 40 kilos difference. Tsaka syempre, ang lapad ng handlebar, feeling ko parang mas malapad to. Tapos alam mong malapad yung harap mo, pero yan, nakaka-lean. So ito, pakiramdaman muna natin siya. Side by side. Naka mode 2 lang tayo, which is parang standard mode. So pag naka mode A tayo, yun yung full power. Ayokong gawing full power siya eh. Masyadong sensitive yung throttle. Ang traffic oh, baka mamaya, di ba? Paano tayo? Traffic dito. So pagka traffic talaga mahirapan ka sa kanya singit-singit. So ngayon medyo nailang ako kasi alam ko na malapad yung harapan ko, pero basta tansyahin mo lang yung handlebar mo, hindi na malalagpas sa handlebar yung gulong, tsaka sa frame, sa kaha, sa fairings niya sa harapan. Kaya siguro nalaparan din yung fairing sa harapan, para yan yung tansyahan mo. Parang yan yung pinaka-guide mo na hanggang dyan yung gulong sa fairings. Pagkapasok yung fairings mo, pasok din yung gulong mo. Yung quick shifter niya, ayaw niya nang mabagal. Kailangan nakabirit para madali mag-shift. Ayaw ng makina niya ng chill ride. So yan na. Ito na yung challenge. Kaya kinakabahan ako tuwing magta-traffic. So para sa akin, isa sa pinaka-rare, pinaka-unique na motor to, itong Niken. And dahil hindi rin to pinarating ni Yamaha Philippines, so gray market lang talaga siya. Yo, malambot na pag high RPM. Woohoo, sarap.
Kaya lang wala siyang auto blip. Grabe ginawa dito. At delete. Parang straight pipe lang to eh. Then nilagyan ng resonator pero sakit sa tenga. Ganda na rin tunog ah. Kasi pagka malalaki yung resonator, nagiging masyado siyang bassy, magugong. Dito naman, pupupunit, mas masarap sa tenga. Parang race bike. Woo! Sarap. So ito, masikip. Tignan natin kung kakasya tayo dun sa space. Ayun, maluwag na yung space, kita nyo naman. Ang lapad kasi ng handlebar niya. Sakto-sakto sa atin yung maluwag na space na yun, no? Lakas. Tsaka dito wala ka ng tank slapper dito. Sobrang stable ng steering niya. Woo! Na brake check tayo. Sobrang stable ng steering. Hindi yan magto-tank slapper, magde-death wobble kasi ang bigat ng gulong mo, dalawa eh. Naka mode 2 pa tayo nito ha, standard pa to. Kaya pa rin mag-wheelie kahit na bumigat siya. Yun ang kagandahan ng CP3 engine na 847cc. Tayo ko i-banking. Woo! So, pakiramdam normal na motor lang naman. Tuwing maalala mo lang naman na naka 3 wheels ka or 2 wheels in front, doon ka lang medyo mawiwirdohan. Pero pag di mo naman siya iniisip, ayun, kaya naman na eh. Nakakapag-lean, nakaka-banking siya oh. Nakakamiss tong Commonwealth ah. It's been a long time. Tagal ko rin hindi nakapag-ride, mga 2 weeks. Para to sa mga gusto maging VIP, gusto maging head turner, wala akong katulad talaga eh. And medyo advanced user, hindi to pwede sa mga beginner kasi nga mabigat at mataas. So parang isang adventure bike. Ganyan yung pakaramdam sa kanya, isang malaking adventure bike. Pang daily pwede eh. Kaso nga lang pag talagang masikip ang traffic, talagang nandun yung struggle sa kanya. More on long ride, mas maganda to. Yun, never kang dudulas sa front tire mo. Yun, napapalingon yung mga tao. Sobrang head turner. Kung gusto mo ng head turner bike, ito na yun para sa'yo. Na may power, may tunog, pero makakasingit ka pa rin naman kumpara mo naman sa mga talagang totoong trike. And by the way, classified pa rin siya as motorcycle kasi nga yung lapad niya, hindi naman siya lumagpas dun sa minimum required na lapad. Hindi siya umabot dun. So classified as motorcycle pa rin siya na 2 wheels. So nangyari yung front wheel niya parang pinalapad lang, ganoon lang yung nangyari kasi hindi siya masyadong magkalayo. Unlike sa mga trike talaga, di ba, malalayo yung dalawang gulong eh. So very stable bike para sa akin, thumbs up. Nag-enjoy ako sa bike na to. And kung marami lang akong pera, marami akong sobrang pera, why not? Sarap itago sa garahe na ito kaysa mag-adventure bike ako, di ba? Ito na lang. Pero touring bike, sport touring bike, ito na lang. Pang on-road kasi may quick shifter na naman. Andun yung power, sarap niya i-banking eh. Kakaiba yung sensation, binabanking mo, kakaiba yung feeling eh, no? Kung gusto mo ma-experience, pwede kang bumili ng second hand. Ito nga pala, binibenta to for only $760. Tapos pag ayaw mo na, ipasa mo ulit sa iba, di ba? And balita ko, ito yung dating motor ni Tatay Digong, di ba? Si Tatay Digong mahilig siya sa mga rare, sa mga kakaibang big bike eh. So panalo, wala akong masabi, lahat puro positive. Siyempre negative lang yung mabigat at hindi ka makasingit sa sobrang sikip na traffic. Pero overall, what an experience. Sobrang panalo yan, no? Sobrang stable, wala akong hawak sa manibela, may labak, oh, di ba? Sobrang stable, sobrang ganda ng handling. Siyempre hindi siya kasing gaan ng handling ng mga maliliit, di ba? Ng mga 2 wheels na MT-09. Sabi nila hindi mo ramdam yung lubak. Medyo nabuwasan yung sensation ng lubak ng kalsada, pero ramdam pa naman, meron pa naman siyang feel for the road. Nauuga pa naman yung handlebar. Lalo siyempre pag natono yung suspension nito, adjustable naman yung suspension front and rear. So para sa akin, may kamahalan, may kabigatan, pero kung talagang bike enthusiast ka, mag-e-enjoy ka rito.